Nandito kami ngayon ni Uncle sa Iwate, yung may malaking tidal wave nung March 11 na mga ilang taon na nakalipas ba. Dito yun, ito yung lugar na to. Dito yung tidal wave nun. Ngayon ginawa na siya ng pangharang, talagang malalim na siya para hindi aabot yung ano ba, yung alon pag mangyari ulit yung tsunami na yun. Tingnan nyo naman oh. Wala na. Dati mga bahay yan dyan. Ngayon wala nang mga bahay. Yan. Parang ginawa na lang nila na ano, yung memorial museum, ganun. Yun yung ginawa nila ngayon. Pinupuntahan na siya ng mga tao. Parang naging tourist spot na siya ngayon. Dito yung ano, yung para yung mga sasakyan niya parang mga ano na lang, mga laruan na lang, no? Ito yun. Yan si kuya o nililinis niya. Alam nyo ba na may ano pa, may mga 2,000 mahigit pa na yung hindi nakikita hanggang ngayon na mga naanod, mga nalunod. Ano kaya pag nag-vlog ka dito pag gabi, ano? Hangin. Galing kami ng Aomori, hindi pa kami nakauwi, dumaan muna kami dito. Mga alas 3 na, gagabihin na kami ngayon. Ang gabi oh. Maraming bahayan dyan. Dati puro kabahayan yan. Dyan. Ngayon wala nang mga bahay. Nilikas na sila ba? Hindi na dito pinatayuan ng mga bahay. Tapos alam niyo ba, karamihan ng mga bahay dito mga bago na mga bahay dito. Hindi na sila, yung iba hindi na talaga bumalik. Kayo ba kung bigyan kayo ng bahay dito, magtayo ba kayo? Kasi ang mga bali-balita dito, ang dami daw lumilitaw eh. Hindi mawawala yan kasi nga sa dami pa namang namatay dito, grabe. Talagang grabe yung news noon. Sobra. Nakakaawa. Pero ang Japan kasi, ang bilis silang makarecover. Tingnan nyo naman, no? Ang ganda na ulit. Tinanim nila ng ano, ng mga pine tree. Yan, maliliit pa para may pangharang sa dagat tsaka yung sa hangin para maharangan yung hangin. Tingnan nyo naman oh, parang ano, parang tulay siya ng tatabi sa kabilang ano, kabilang mundo. Grabe no, parang titingnan mo ba? Tatayo yung balahibo mo, parang ang dami nila. Andyan pa yung ano, andyan pa yung mga aircon. Grabe. Nakakalungkot ba? Kasi hindi maalis sa kanilang ano, mga alaala kasi talagang ano, parang tingin mo may kumakaway sa'yo dyan, no? No? Grabe. Nakakatakot tingnan. Tingnan nyo yung tulay oh. Para bang ano, pag tiningnan mo napakaganda niya pero parang napakalungkot. Ngayon kaya ilan kaya sila nakatingin dito. Parang nananakot pero hindi, iba yung ano mo, iba yung nararamdaman mo pag nandito kasi alam mo, 'di ba? Alam mo yung nangyayari ba? Kaya parang madadala ka sa ano, sa mga imahinasyon mo. Pero tingnan mo naman, napakaganda. Ito ano,
tulay ito. 津波の高さだね。 Tulay. Ha? 津波の高さまで来た、あの高さ来たってんだね。Ah, so ka. あのレベルだった、上。 Mm. 高さで来たな、ほんと。お上手だね。 Mga bahay dati yan. Sabi ng mga lokal dito, hindi daw sila nawala ng pag-asa dahil sa puno na to. Dahil nga pagkatapos ng tsunami, siya lang talaga yung nag-iisang nakatayo. Lahat ay inanod, lahat natumba, pati mga sasakyan, mga bahay, talagang walang natira. Talagang pati ito pinakita sa TV to kung paano nila inalagaan na talagang gusto talaga nilang yung mabuhay pa ba itong puno na to. Kaya lang hindi na kinayanan, nalanta din siya na matay yung puno na to. Kaya ang ginawa ng gobyerno, mga tao dito, nagsuggest sila na yun, gawan ng paraan. Tapos yun nga, naisipan nila na gumawa na lang ng fake na puno para lang talaga may maiwan na alaala sa kanila. At alam nyo ba, isa pang nakakatuwa dito sa puno na to, dahil kahit na hindi na siya totoong puno, marami pa rin mga ibon ang dumadayo. Dito pa talaga sila nangingitlog. Natutuwa yung isang matanda, nakita na yung pugad na may lumipad na parang maliit na ibon ba. Talagang tuwang-tuwa siya. Alam nyo ba, ako sa totoo lang, wala akong third eye, pero nakakaramdam ako. Pero sa maniniwala kahit sa hindi, talagang nung pag-focus ko dito sa camera ko dito sa loob ng building na to, parang ang dami ko talagang nararamdaman na parang ang daming mga anino na hindi ko maintindihan, na parang narinig mo yung mga boses nila na sumisigaw. Pero alam nyo ba, talagang hindi mo maiiwasan na hindi ka makakaramdam ng mga kung ano-ano dito. Dahil nga, ang dami pa rin hindi pa nahanap hanggang ngayon na mga katawan ng mga inanod. Hanggang ngayon mga palangga, nasa 2,000 mahigit pa ang hindi pa nahanap. Sa totoo lang. Ito nga, habang palapit na kami ng palapit dun sa lugar na may tsunami, nagtataka kami ni Uncle. Ang dami talagang mga tunnel na dadaanan namin. Yung iba pa, walang kailaw-ilaw. Hindi ko nakunan yung isa na wala talagang ilaw, natakot si Uncle. Nagtataka na naman ako dahil hindi na naman gumagana yung cellphone ko. Kahit na anong pinindot ko, wala talaga. Sabi ko na lang siguro kasi walang ilaw, kaya yung siguro ayaw gumana ng camera ba. Kaya yun na lang yung iniisip ko. Pero nakakakilabot, nakakatakot mga palangga dahil nga sobrang dilim, wala talagang kailaw-ilaw. Sabi naman ni Uncle, first time daw niya mag-drive sa tunnel na walang ilaw, na natatakot daw siya. Talaga palangga, wala talaga siyang ilaw. Pero alam nyo ba, dito sa Japan, ang dami talagang mga haunted na tunnel. Mga pinupuntahan pa ng mga vlogger yun sa gabi. Talagang binablog nila na nakakatakot naman talaga. Ang daming nagpapakita ba. Tapos ito na nga si Uncle, seryoso siya dahil nga nanginig siya, natakot siya. Nung pagpasok namin, may ilaw siya sa labas, bubungan pa. Pero nung pagdating namin sa may gitnaan na, biglang nawala yung ilaw. Kaya dun kami natakot. At ito na nga yung pinaka-entrance mga palangga. Nung pagdating ko, kinuhanan ko ng video. Tapos yun nga, ito, mga kabahayan dati yan. Ngayon nga, yung parking na siya ng museum. Tapos maraming mga bahay doon sa pinaka-malayo na dito. Yun. At wala nang tumira dito sa malapit. Ayaw nilang bumalik. Tapos nung pagkatapos ko ngang mapunta doon sa pinakaluuban, yan, bumili na rin ako ng mga pasalubong ko sa aking anak. At bumili ako ng masarap na tsukemono na sobrang sarap niya, wasabi. Tapos yan na nga, nagbayad na ako. At kung magustuhan naman yung aking video, oy, paki-like na, paki-share, paki-comment na rin. Bye-bye sa inyong lahat. Tingnan nyo to, talagang sadya talagang may tubig siya. At simbolo sa mga mga kaluluwa ba. Yan ang sabi nila dito. Tapos pagkagabi yan,